ating saliksikin at pag-aralan ang tuntunin at moralidad ng isang mamamahayag. Ano nga ba ang trabaho ng isang mamamahayag? Isa po siya sa pinagkukunan natin ng impormasyon. Magmulat ng mga tao or yung mga kabataan na nagbabasa ng sinusulat niya. Yung mga impormasyon na makatotohanan, hindi yung mga haka-haka lamang. Ang trabaho at gampanin ng isang mamamahayag o journalist sa ating bansa ay napaka-importante. Sila ang nagbibigay impormasyon upang sa ganon ang ating mga kababayan ay malaman ang mga impormasyon na dapat nilang malaman. The respect to the owner, kailangan i-cite natin yung mga references upang sa ganun hindi bumagsak na plagiarism yung gawa natin, ano? As much as possible, maglabas ng mga balita na walang pinapanigan at time relevant po siya talaga. Ayon sa Article 3, Section 4 ng 1987 Philippine Constitution, hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan ng pananalita, pagpapahayag at pamamahayag. Ito ang nagbibigay ng karapatan at kalayaan sa bawat mamamahayag. Ang section na ito ay nagbibigay diin sa mga pangunahing aspeto ng kalayaan sa pamamahayag sa ilalim ng Philippine Constitution. Binibigyan nito ng proteksyon ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin, magsalita at magsulat ng hindi kinakailangan magamba sa panganganib ng pang-aapi o pagpigil mula sa gobyerno. Nagtanong-tanong kami sa mga estudyanteng mamamahayag kung ano sa tingin nila ang pamamahayag. Ano sa tingin mo ang pamamahayag o journalism? So, para sa akin, ang pamamahayag or journalism, ito ay pagbahagi or pagsulat ng mga impormasyon. Pero ito yung mga impormasyon na makatotohanan, hindi yung mga haka-haka lamang. Upang sa gayon, maibahagi sa mga tao kung ano yung mga nangyayari dito sa ating lipunan. Gayon din na nagkakalap sila ng mga impormasyon upang maibalita sa mga tao kung ano yung mga nangyayari. Sa tingin mo, bakit importante ang tuntunin at moralidad sa pamamahayag? Ang pamamahayag po, one of the information po na nakukuha natin as a general public. And napaka-importante po nito kasi of course, isa po siya sa pinagkukunan natin ng impormasyon. Napaka-importante po na ang mga pamamahayag dapat it is more on credible. It is, we do fact checks in order for us na malaman kung tama ba yung mga nakukuha nating information. And yung pamamahayag din po, lalo na ngayon, nakakatulong po siya to gain information, to gain and to know what is the current situation of what is happening in our world. Napakahalaga yung code of ethics, no? Dahil kapag meron yon, guided tayo. Yung mga informasyong binibigay natin sa kanila is katiwa-tiwala, reliable yung mga resources natin, which is upang sa ganun, pagkatiwalaan pa yung mga informasyong binibigay natin sa kanila. Ganun din sa transparency, and the respect to the owner, kailangan i-cite natin yung mga references upang sa ganun hindi bumagsak na plagiarism yung gawa natin, ano? Sa binigay nilang tugon, pinapakitang may malaking pagkakaiba ang kanilang pananaw at pag-unawa sa isang mamamahayag. Katulad ng kanilang sinabi, ang pag-iwas sa plagiarism at pagsusulong ng katotohanan ay mahalaga para sa isang mamamahayag. Ito ay labag sa mga prinsipyo ng integridad at respeto sa gawang intelektual ng iba. Ang mga mamamahayag ay may responsibilidad na magbigay ng tamang atribusyon sa kanilang pinagkukunan ng impormasyon at iwasan ang pagnanakaw ng idea ng iba. Ito ay hindi lamang isang moral na obligasyon, kundi isang paraan na rin ng pagpapakita ng kanilang profesionalismo at kredibilidad. Ang pagsusulong ng katotohanan ay isa sa pangunahing misyon ng pamamahayag. Ang mamamahayag ay dapat magtrabaho ng may integridad, sinseridad, at layuning magbigay liwanag sa mga pangyayari. Ang pagsunod sa etika at pagpapakita ng profesionalismo ay naglalagay ng pundasyon para sa isang matagumpay at makabuluhang karera sa larangan ng pamamahayag. Ang buong buhay mo basically nakasalalay dito.
Samantala, nakapanayam din namin ang estudyante na isang editor-in-chief sa Tarlac Agricultural University. Ano po ang gawain ng isang mamamahayag? For me, ang gawain ng isang mamamahayag is syempre magmulat ng mga tao or yung mga kabataan na nagbabasa ng sinusulat niya. And syempre bilang isang mamamahayag, dapat nagsasabi tayo ng totoo at hindi tayo nagbabalita ng hindi makatotohanan. Importante po bang nasusunod ang Code of Ethics sa pamamahayag? For me, yes, dapat nasusunod natin yung mga code of ethics bilang isang mamahayag kasi may mga rules and regulations tayo na dapat sundin. And also yung mga rules and regulations na yun is magiging process natin siya in which kailangan natin siyang sundin lalo na kapag may mga hindi tayo nagagawa or nagagawa tayong hindi dapat gawin ng isang mamahayag, especially in terms of paggawa ng mga articles. Sa articles, when it comes to opinion, kailangan kung sino yung gumawa is nandun pa din yung names niya, and also hindi natin tiniklaim na tayo yung gumawa kasi nga pwede na tayong kasuhan since bilang isang student and bilang isang mamahayag nasa legal age na tayo. So this is our work. So bilang isang mamahayag, responsibility natin kung ano man yung pwedeng kalabasan ng ginawa natin. Ano po yung mga dapat at hindi dapat gawin sa pamamahayag? Bilang isang mamahayag, ang dapat na gawin ay dapat siya ay fair, hindi natatakot at may paninindigan. Di dapat gawin ng isang mamahayag ay yung magbulag-bulagan siya, lalo na kung nakikita niya yung mga issue sa kanyang bayan or sa kanyang bayang sinilangan na dapat bigyan ng solusyon. Oo, may mga pagkakataon na hindi nasusunod ang mga code of ethics sa pamamahayag, lalo na kapag gusto nating magsulat ng mga articles or gusto natin mag-publish ng mga magagandang articles na mababasa ng ibang tao. In that case, nakakalimutan natin na kailangan natin magbigay ng mga credits kung saan natin kinuha yung mga sources natin sa pagsusulat ng articles. Aside from that, isa sa mga code of ethics na talagang hindi naiiwasan is yung plagiarism. Which is minsan dahil nga sa gusto nating kumuha or magsulat ng articles na alam nating makukuha yung intensyon or yung interest ng ibang tao, is kinukuha na lang natin yung gawa ng iba tapos nilalagay natin yung pangalan natin para masabi nila na itong mamahayag na ito is magaling. Ano ang yung payong may bibigay sa mga estudyanteng mamamahayag? Sa mga estudyanteng mamamahayag, gusto ko lang sabihin sa inyo na magsulat kayo upang magmulat, hindi upang magmagaling sa iba. Bilang isang mamahayag, bilang isang estudyante, hindi dapat kayo nakikinig sa kung ano lang yung sinasabi ng iisang tao. Makinig kayo kung saan alam nyo na kayo ay tama. Makinig kayo sa mga nakikita at na-experience nyo bilang isang mag-aaral. Bilang isang manunulat, hindi lang tayo dapat tumitingin sa isang perspective. Hayaan nyo yung sarili nyo or bigyan nyo ng oportunidad yung sarili nyo na matuto, hindi lang sa mga bagay na akala nyo alam nyo lang. Doon kayo sa bagay na alam nyo matututunan nyo at pwede nyong gawin or pwede nyong ituro sa iba, lalo na kapag ito ay patungkol sa isyong pang-kabuhayan or isyong pwede nyong maitulong sa ating bayan. Ayon sa aming mga nakapanayam na ang pagbabalita ay dapat magkakaugnay, napapanahon, walang pinapanigan at makatotohanan. Why are governments and people in positions of power cracking down on journalism? We're the front lines for facts. If you don't have facts, you can't have truth. Without truth, you can't have trust. If you don't have these, you don't have a shared reality, you cannot have democracy. Layunin nitong pangalagaan ang kalayaan sa pamamahayag at isulong ang malayang daloy ng impormasyon sa pamamagitan ng pagtiyak ng ang mga mamamahayag ay makapagtrabaho ng walang takot sa paghihiganti o pamimilit. Ang pamamahayag ay isang paraan ng pangungulekta ng mahalaga at napapanahong mga issue sa isang lugar o bansa. Ito ay kaakibat ng mga tunay na pangyayari na ibinabahagi sa paraang pasulat o pasalita upang mabatid ng mga mambabasa o manonood ang kaganapang napapanahon. Ito rin ay itinuturing bilang isa sa pinakamatandang propesyon na naghahatid ng mga importanteng mensahe sa lahat ng panig ng mundo. Ito rin ay isang paraan ng pagbabatid sa madla tungkol sa karapatang pantao, mga inaalok na trabaho at maging ang katayuan ng gobyerno sa isang partikular na lugar o bansa.
Ang Philippine Press ay saksi sa mga nakaraan at kasalukuyang issue na nangyayari sa ating lipunan. Ang gampanin ng mamamahayag sa ating lipunan ay napaka-importante. Sila ang nagbibigay ng impormasyon para sa mga tao. Ngunit minsan, nakakalimutan na ng mga mamamahayag ang kanilang tuntunin at moralidad. Maraming impormasyon ang kailangan nilang saliksikin at pag-aralan. Ngunit sa kabila ng mga ito, kailangan din nilang maging masuri sa mga impormasyon kanilang nakukuha. Sila man ang nagiging tulay upang ating malaman ang mga kaganapan sa ating lipunan. Ngunit, nasa atin pa rin kung paano natin ito paniniwalaan. Sa panahon ngayon na may access na sa social media at internet, nabigyan na din tayo ng kakayahan upang malaman kung ang balita ba ay tama o haka-haka lamang. There's a lot of responsibility on your shoulders, but you have to continue talking. You have to continue shedding light dahil the alternative is unimaginable. Limitado man ang nais nating ipabatid sa lipunan, nagagawa naman nating itong ibahagi ng walang nilalabag na batas. Kalaban man ang turing sa isang mamamahayag, ang mahalaga ay nasa katuwiran at buong pusong naglilingkod sa bayan. Kailanman, hindi naging hadlang ang pagsisiwalat ng buong tapat sa bayan dahil ang paglalahad ng impormasyon at pagbabalita ay parte na ng pangyayari sa buhay ng mga tao. Lahat ay may kakayahan o abilidad na magbigay ng impormasyon. Ngunit, hindi lahat ay obligado sa pagbabalita. Lalo't na isa batas ang paglalabas ng mga kumpidensyal na impormasyon sa buhay ng isang tao. Patunay lang na ang isang mamamahayag ay tinuturing na isang kapaki-pakinabang sa mundo ng media. I appeal to you, the journalists in this room, the Filipinos who are listening, don't be afraid. Because if you don't use your rights, you will lose them. Freedom of the press is the foundation of every single right you have as a Filipino citizen. Bilang isang estudyanteng mamamahayag, nais ko lamang magbigay ng isang payo. Ito ay payo para sa mga taong gustong tahakin ang mundo ng media. Kung batid mo sa iyong kaibuturan ng kamalayan sa pagbabahagi ng impormasyon, lagi mong tatandaan na ang pagiging totoo ay hindi kailanman magiging mali. Pagkos ito ay pagpapatunay sa pagiging tapat at moralidad ng iyong ginagalawan. It's a testament of how powerful our stories can be. Our stories can be life-changing. Our documentaries can be life-changing. So, gamitin natin yung opportunity ng ating mga kwento para makapagpabago ng buhay ng mga tao. Ang mga mamamahayag ay hindi kalaban ng bayan, kundi sila ang boses ng lipunan. Muli, ako si Leon Carlo Lime at ito ang pamamahayag.